Et c'est pas l'autre chocolat. Et puis moi j'ai pas l'autre chocolat. Ate Justina, yan na. C'est des coquillages. Fais ton plat. Des petits coquillages comme ça. Je sais pas si tu vas aimer. Paradise Place. Tu fais les photos aussi, hein? Oui, oui. Oui, parce que, attends, bye bye. Alam niyo, dito tayo. Good morning po sa lahat. Nag-ano po kami, grocery. So, hindi ko, sa grocery kasi hindi ako pwede din naman siguro mag-film, kaya lang, medyo, pag nandun ka na, gustong mabilis kasi ang dami pong tao. Pagka, mahina-hina ka, ang tagal mo sa pagbayad na po. So, pag nandun po ako, mabilisan talaga. Ayan. So, mabilisan lang tayo ng luto. So, olive oil, lalagyan po natin ng turmeric. Curcuma tawag sa France. Kasi ito, maganda po sa ating katawan. Tapos, ang pang-boost niya is yung pepper na po, black pepper. So, ako, ginaganyan-ganyan ko muna yan. Bago natin ilagay yung ating meat na po. Unang konting butter. Sa gilid niya, lalagyan natin ng aromat na po. So, laki ng natin, ha. Ako kasi, kay Sam at saka kay Frankie yan. Ako kasi, kakainin ko yung sibot. Hindi namin nakain kasi hindi pa po malambot. So, ako na lang, sa akin na lang yun. Dahan-dahan lang po yan. Lalagyan po natin ng konting yan. Mix lang po ito nung parsley yan. Tsaka yung grenade na pepper na po na maanghang. Kasi gusto namin medyo maanghang. Ayan. So, siya. Steak style lang po yung ginawa ko na po. So, linagyan ko ng konting toyo, tsaka suka na po. Yan. Parang steak. Pero linagyan ko po yan ng, bago tinadtad, ko muna siya, pinukpo ko po nung yung Chinese na martilyo na po para tender siya. Tsaka, linagyan ko ng konting baking soda, ko po siya, parang yung both sides na po. Kasi tenderizer yun. Pagka wala po kayong oras, at gusto nyo pong tender, lalo na po may mga bata na po, yung meat nyo, yung pork nyo, lalo na po yung pork na nasa premier, ang tawag nila sa France. Wala kasing taba yun, siksik yung laman nun. So, kailangan nyo pong medyo basagin yung yung muscles na po. So, kailangan nyo pong bumili ng ganito. Gaganon-ganon mo lang yan. Bubudburan mo ng konting baking soda, yung both sides na po. Tapos asin, konting bell pepper. Tapos yun. Tapos yun na po yung process na ginawa ko kanina. Pagka wala po time na mag-marinate na po. Kasi, syempre, pagka inano nyo po yan, linuto nyo agad, hindi po yan tender. Pag hindi nyo po ginanito, 100% po, yan, kulat. Ako ayoko ng gano'n, parang chewing gum. So, ganyan lagi po yung ginagawa ko. Ayun. Tapos si Frank everyday, so bumili, ito po yung celery na galing sa garden na po. Tapos lalagyan ko po siya ng cucumber, tsaka lalagyan ko din po siya ng granny na apple na po. Yung kulay green, granny po yon. So, i-mix po yon, tapos yun po yung iinumin niya para ma-reinforce yung liver niya na po. So, everyday, dapat magaganyan siya. Marami pa akong biniling mga
yung binili ko po sa, ayan, yung binili ko po sa Leclerc, medyo may, hindi ganun kamahal, pero mas mahal po pagka sa mga Jardiland, sa mga, ano po yung mga ganyan, mga botanical, mas mahal po yung mga seeds. Pero sa Action tuloy, napakamura po, 30 cents lang to. Pero tingnan natin kung tutubo. So different kinds yan. May sa butterfly, may sa bee, may sa balcony. So, ito try nating anuhin po, tubuin sa pots na po. So we'll see na po kung tutubo siya. So sabi ko nga kay Osh, kasi bumili pa ako ng mga seeds sa Shanghai nung pumunta. Bali inano niya yung parang Shopee na po. So titingnan natin kung mura lang po kasi doon yung mga seeds ng vegetables na po. So sabi ko bilihan niya ako, picturean niya, pero busy po ngayon sa Osh kasi meron po siyang exam. May exam po siya na very important exam. So malapit na rin kasi siyang umuwi. So sabi niya, Mama, I'm very busy studying. Sabi niya later na lang daw. Ayan. So ito pala yung mabago tayo. Diba yung raisins. Ano po to? Ang nakalagay sa niya is Italian. Pero ang nangyari tuloy, actually siya, Muscat, yung French na grapes na po. So yung nakita ko na nag-YouTube din, tinatanggal nila po yung grump na medyo ibig sabihin mahina. So tatanggalin daw para yung iba mas maging maganda. So syempre pag nakita ni Frank yan, na pinapakailaman ko to, natanggal ko yan. Nako, hindi naman sa magagat. Sabi niya, hindi po pwede yung ganyan. Pero normal may you have to do para po yung ibang nutrients ma-focus sa iba, mas malalaki yung bunga kaysa yung you want na lahat masisave, but the problem is that ang liliit ng bunga mo. So tatanggalin natin yung kita natin na hindi ganun kagaganda, na parang siya. Yan. So I'm not really expert, na lang po, nag-check lang po ako sa mga kung ano-ano. So tatanggalin natin yung mga maliliit na yan, pero wag na natin ipapakita kay Frank kasi natigok tayo. Kasi baby niya yan. Ako yung bumili, pero tuloy naging baby niya yung grapes. So ilalagay natin sa bulsa. Wag natin ipapakita kasi patay tayo dito. Ayun pa naman siya, parating na ito. So, ibig sabihin yung mga iba dyan na parang kita mo medyo, ito mahina. Ayan. Mahina. Tatanggalin natin yan. So, lalagay natin sa bulsa. Lalagay sa bulsa para hindi niya kita na po. So, titingnan natin doon sa baba. Ganun din. So, kasi minsan, ang dami natin, tuwang-tuwa tayo na po. Pero ang nangyari, kasi dapat yung sa picture nito, dapat malalaki siya. So, last year, ang dami niyang binunga. Pero ang tamis niya po, sobrang tamis, as in, matamis po siya. So, gusto ko po sana yung Italian grapes na ang lalaki. So, normally yun dapat, pero parang hindi. Tingnan natin this year, na baka siguro sa umpisa pa lang niyang magbunga. So, ayan. Si Frank pala meron siyang mga patibong sa wasps na po. Nilagyan niya ng almost mga 1, 2, 3, 4 na sa wasps. Para po, kasi ang dami naming wasps. Gep po ang tawag dito sa France na po, gep. Ang ano niya po, mga gat, matindi mga gat. So, yun po yung na ano namin, tawag nito, ayan po yung ano niya, yung, pati yung mga malalaki pong flies na po, malalaking flies, yan. Bali papasok sila diyan, hindi na po lalabas at hanggang mamatay na lang sila. So mayroong parang product na binibili siya. Isang parang maliit na bottle, almost magto 13 euro din, no. So pero wala kang magagawa kaysa ang dami niyo pong wasps, no, pagkakain kayo sa labas, kasi once na nag-barbecue kayo,
talagang matindi po. Hindi ka makakakain na ang daming aliw-aliw. Ano sa inyo? Yung sa palibot. Ayan si to. May isang hindi ng itlog. Titingnan po natin yung sa dito. Hindi pa ako po tapos. Gusto ko po sanang lagyan ng mga flowering dito sa mga trees na po. Kaya lang hindi pa ako masyadong Ayan, dito ko linagay. Naglagay na ako dito. Pero gusto ko sana different variety of flowers na po. So, doon merong yan, doon. Yan. So, dito wala pa. Nag-ano pa lang ako kasi medyo mahal din. Sabi ko nga dapat pala hindi na lang ako nagtipid na po. Kasi syempre pag binili niyo pong lahat na buto kasi mas mura talaga. Kaya lang you have to do that early. So, early pa naman tayo. Pang summer naman yung mga flowering plants. So, kaya dapat ngayon bibili nyo yung seeds para early March magpa-spring pa lang, papatubuin nyo na po yan. Kung meron po kayong medyo parang balcony, pwede nyo pong ilagay doon. Ayan. So, gusto ko po kasi yung mga palibot may mga ganyan na po. May mga flower na ganyan na different. Mas maganda po kasi. So anyway, we'll try this year. Si Frank po kasi pupunta kila Ma'am Indad. Ako sabi ko, magti-train lang siya. So, pagod din kasi pagka nakakapagod din po pag nagda-drive kasi medyo malayo yung kila Ma'am Indad. You want to eat? Ito yung isa. Ito po, gusto nilang kainin to eh. So, dapat pala nito, marami akong binili. Na ganyan. Kasi maganda siya. As in. Yan. This one is like a dog. Mama? Marami pa kaming gagawin. Dito may tumubo na. Yung roses. Tingnan natin. Yung mga roses. So, ayan lang po yung iniligay ko lang po dyan, yung sinabi ko na yun, mimix nyo po yung sugar, yung vinegar, tapos yung rice na sa rice na po, yung pinahugasan nyo ng rice. Yan yung po yung mga pagkain nila. Tapos, pag may mga nakita kayong mga feeds, tsaka yung mga parang, kita mo parang matamlay, hindi masyadong naggaganito yung roses nyo. Lagyan nyo ng baking soda plus vinegar, tsaka salt. Pwede din yung tatlong yon. Kasi spray nyo po sa sa kanyang sa leaves na po. Kasi pag ganito, tingnan po, yan, mga sakit nila yan. Pag nakita mo mga ganyan, masakit. Yan, sakit. Tatanggalin nyo yan. Huwag nyo lagay sa ganyan. Tatanggalin nyo po yan. Dapat maganda nga yan ay nasusunog siya na po. So, yan. Lalagay natin yan sa basura. Tapos dito sa kabila. Ito yung isang rose. Variety rose natin. Yan yung ganda na rin. Ito. Para the same. Ako sa araw-araw ko tinitingnan na kung may mga sakit-sakit. Tapos yung isa nandito. Masapats na malaki. Yan. Dami nitong bulaklak. Daming bukol po. So, medyo na-addict po ako sa roses. So, dati bougainvillea ang kina-addictan ko. But the thing is, here in France, I cannot grow bougainvillea. Siguro kung nasa Pinas ako, my house is full of bougainvillea because I love bougainvillea. But the problem here, dito sa lugar namin, natitigok po siya pag winter. So, I mean, hindi na po. Wala. I mean, I learned the lesson kasi medyo mahal din po yung bougainvillea pag binili nyo po. Almost mga 30 bucks, 40 something. So, tapos, pagka, po kayo, mahilig sa halaman na nakakalungkot pag namamatayan ka ng halaman na po. So, tapos ito naman, napakalaki sana nito. At ang bango po nito, sobrang bango. So, this one is English rose po yan, no? And this one, it's like, super, po to, nagagram talaga to. Pag gusto nyo po yung dapat ito po yung inilagay namin doon kasi bumili ako ng ganyan. It cost me, po yan, cost me 300 bucks, no?
300 euro something. Almost malaki din yung nagastos namin kasi syempre ipuput up nyo po yan. So dapat pala ito yung inilagay namin. But kasi ito na huli namin binili. Nauna namin, yun po kasi binili ni Frank nung pumunta kila Mom and Dad sa Louvre. And this one is Jardiland. So this year mas nagmahal po yung roses nila. Last year, almost mga 59 euros yung bili namin dito. Now, nakita ko yung dating 26.15 na nila inilagay this year. Siguro kasi simula lang ng season. Baka magmura-mura pa rin na after na po. So, pwede naman tayo. Isa-try pala nating magpatubo ng stems na po. So, ito-try natin ay dati kasi tusok-tusok lang ako yun nga yung dilaw na una kong pinakita. Ko na lang yun, ginupit ko lang yun nung naglakad-lakad kami. Nadali ko tuloy. Pero here, I never. I try so many times pero lagi pong hindi ako nakakapagpatubo na po. So, ito naman yung dito. May namatay dito na kulay pink. Ang ganda pa naman. So, yan po yung flowers niya. Ang dami niya. Tingnan niya po kung gaano kadami ng bukol. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Yan. Tapos sabi nila, ito daw pwede din natin tong yung yan. Papatubo. Pwede din daw yan. So, try natin. Mamaya kunin natin yan. So, yan. Then, here, ito yung ayan. Ito yung medyo hirap umano. Ito pa naman yung gusto naming umano siya kagad lumaki. It's the same thing. Binili ito ni Frank doon sa north. And, parang 30 something siya. Yan, ganyan po yung nagiging problem niya. Parang may sakit na po. So, you have to be very, parang pag nakita niyo po, tatanggalin niyo na yan kasi sakit po yan. Sometimes better to take off na po, ikat. Kaysa manghihinayang ka, wala din mangyayari. Sakit kasi siya. Yes, itong kabila, medyo mas itop tuloy. Parang mas maano siya, no? Kaya, pinutulan ko po to. I mean, mas inanuhan ko po magkaroon siya ng air. But then, tingnan natin na po. Hindi ko alam kung yung not enough yung niya, yung air na niya, yung sunlight niya. So, tingnan natin. Tapos ito, maganda rin to. Yan, tingnan natin pag nagbuka na. Ito pero may sakit yung nagbuka. Ganda po siya kasi parang ang kapal. Mabagong-bango din na konti. Yan. Ayun si Frank doon. Ito po, si Frank kailangan niya po ng more on vegetables. So, bumili po ako ng spinach ulit. Yan. Yan, shout out po sa mga nanunood na po. Maraming pong salamat. Yan. So, kami po, yung vlog ko po kasi, it's yung daily talagang, yan, kaya nito, init-init. Kasi yun po talaga yung nangyayari sa everyday na po na maraming tira. So, hindi mo naman pwedeng itapon. So, you have to init-init na lang. Ako po usually, pag ganyan, mga spinach, mga buri beans, no? Ang ginagawa ko po, yan, lalagay ko na lang po yan sa pinaglutuan para may, ano po siya, may lasa na po. So, okay. Frank naman kasi, hindi siya hindi po siya maselan sa ganyan. So, sarap kasi ng spinach na po. So, we will try to nagtanim din po ako niyan. Tingnan natin kung alokbati. Magtatanim din po ako ng alokbati. Ang alokbati kasi, same thing na po. Pag winter na, namamatay siya. So, kangkong, ganun din, namamatay. So, that's the sad part. Dito sa France, hindi ako makakapagtanim all year unless I had some. Kung mayaman sana ako, I will build a big greenhouse na po doon sa dulo. But then, I don't have enough money to do that kasi sobrang mahal. Tsaka mahangin dito. So, if ever I want to build up na ganyan,
Eh, kailangan po talaga magandang klase na po. Hindi yung basta-basta lang na greenhouse kasi grabe yung hangin po dito sa amin. Sobrang hangin. Yan. So, ganyan lang yan. Para hindi masyadong overcook. Patayin na natin. Tapos si Frank, white rice lang po siya na po. Frank, yan. Spinach. Tsaka yung, yan, pinatay ko. Yan. Bon appetit po sa lahat. Ito yung kay Sam. Ako, sibut. Basa? C'est très beau. Okay. C'est like in a restaurant. Okay. Tu fais n'importe quoi. Ang dami niya dito. O, tingnan mo. Ang dami niyang ano dito Siya, kanya naman to. Yung mga ganyan. Kanyang lugar to kasi siya gumawa nito. Kaya lang linagay niyang ganito. Badgam. Badgam. Kaya yung yan, dapat walang tumutubo. Dapat matitinding damo sobra. Change niya lahat ng mga stones na white stones. Ipagigilid niya, papalitan niya po ng more mas maganda kaysa dito. Alam ko kulay itim, ewan ko lang po. Yung ganyan, para wala pong tutubo. Yan, dito nagtanim po ako. Ang dami ko pong tinanim na mga flowers. Yan, tingnan natin na po. So, yan po yung mga tinanim natin dito. Dito ninaniman ko din na mga wildflowers para sa bees, ganyan. So, titingnan natin na po kung tuturubo sila. Kasi yung binili ko lang na seeds, yung mga medyo pumunta ako sa Action. Isa sa mga magandang store. Galing Holland po yung mga ano nila. Eh, tingnan natin kung tutubo po sila. Kasi minsan, pag pupunta ka nga sa mga big stores, sobrang mahal, no? Minsan, 8 euros yung malaking pack nila. Di ko naman kailangan masyadong madami talaga. So, kasi ang mangyari naman yan pag end of the season, ang dami nilang anak, no? So, kaya parang ayun, may butterfly doon. Bilis-bilisan mo na, Faut travailler bien. Hindi, no dinner, C'est la salade pour ce soir, t'as qu'à expliquer ça. Salad. Tonight, salade. With hen. 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 And potatoes. Et les filles, girls, come. It's your day. And ayan na yung Today. Ayan, dito na kami. Yes. Parang uulan po. Uulan, no? Grabing, Kung magtanim dyan ng gulayan, po, gugulayan natin. Dati po kasi dyan namin pinapapunta yung manok. Ngayon, gagamitin natin tong grill para may mag-ramp na po. So, tingnan natin. Hindi ko pa masyadong ma-decide, but we'll see na po. Malapit-lapit na matapos, ha? Sibini? So, manok na dito. Tingnan mo. Yan, nag-iinis na. Wow. Yan, mga manok namin. Yan, mga gawain yan. Siging hukay. Ay. Takot po sila sa bola. Pagka pinas na yung bola, patak. Huh? Why there's a flies here? Flies, what flies? This one, pliers. It's not electricity, What flyers? This one, it's a pliers in English. C'est ça? Tournevis. Mais non, c'est pas un tournevis ça. C'est quoi? Oui, un tournevis c'est screw, je sais pas quoi. C'est vrai. Ça c'est... You speak English or you speak German or? German. Turc? Ay. Ginagamit niyang pambunot ng O yun na yung kutsilyo kasi masisira daw. Sira na. Papalitan mo na rin naman, Ng patik ka lang.
bien, t'as vu, c'est pas mal là. Si, c'est propre. Ah là, t'as oublié ça, t'as vu? Là, t'as oublié. Ayan.